Ako ang pangatlong henerasyong tagapagmana ng isang pribadong kusinang may 3 Michelin star. Bago pumanaw ang tatay ko, ibinigay niya ang restaurant sa asawa kong si Sylvia para patakbuhin. Sabi niya mabait siyang babae, pero hindi ko inakala na ang mabait na babaeng ito at ang apprentice. Na personal na sinanay ng tatay ko ay nagkarelasyon. Pirmahan mo. May nahanap na akong buyer. Ibebenta mo ang restaurant ng tatay ko? Ano naman? Personal na ibinigay ng tatay mo sa akin para patakbuhin. Brandon, huwag kang maging walang utang na loob. Iyon ay pagtitiwala ng tatay ko sa iyo. Hindi mo dapat ipagbili ang tiwalang iyon. Makakabayad ba ng bills ang tiwala? Alam mo ba kung gaano kahirap ang negosyong ito? Brandon, nagpasya na ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi humihingi ng opinyon mo. Anak, hayaan mong patakbuhin ng asawa mo ang restaurant. Huwag mong masyadong isipin. May ambisyon siya. Huwag mong hayaang masira kayong dalawa. Mabuti na may mga ideya ang asawa mo. Pero tandaan mo, ang restaurant, ang ugat ng mga hunter. Naunawaan ko, Itay. Brandon, ang matalinong tao ay umaayon sa sitwasyon. Sabi ng master, ang pagluluto ay nangangailangan ng flexibility. Kapag nasa kamay ko na ang hunters, 3 Michelin star pa rin ito. Victor, ito ang negosyo ng pamilya natin. Wala namang nagtatanong sa'yo. Nobyo ko siya. Bakit hindi siya makapagsalita? Nobyo? Kakamatay lang ng tatay ko. Kayo dalawa, ipinagkanulo ninyo ako? Brandon, kaawa-awa kang talunan. Ako ang may karapatang magpatakbo sa hunters. Kahit pagawin kong bubble tea shop ito, wala kang karapatang magsalita dito. Ngayon, tanggalin mo ang pangalan mo sa titulo at ilipat sa akin ang lahat ng karapatan. Wala kang pagkakataon. Hindi ha? Ayaw mo ha? Kung gayon, sisirain ko ang karatulang iyan. Ang kapal ng mukha mo. Bakit hindi? Brandon, makinig ka. Kung hindi mo ililipat ang ari-arian ngayon, sisirain kong pira-piraso ang karatula ng Hunter's Kitchen. Hindi naman iyan ang itatawag dyan. Anak, tingnan mo ito. Ito ang ugat ng ating pamilya. Kahit ano paman, Huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. umaasa ang tatay mo na balang araw, Na pananatilihin mong buhay ang pangalan ng hunters. Tigilan mo na. Ibibigay ko sa iyo ang ari-arian, ngunit sa isang kondisyon lamang. Dadalhin ko ang karatulang ito. Ganyan dapat. Sana, ginawa mo na ito ng mas maaga. Pirmahan mo ang titulo. May kasunduan din ako para sa iyo. Mga papeles ng diborsyo. Matagal mo nang gusto ito. Pirmahan mo. Pirmado na, Brandon. Mula ngayon, pantay na tayo. Ngayon, pwede ka nang umalis. Kukunin ko ang karatula. Kunin mo. Wala akong pakialam sa walang kwentang karatulang iyan. Brandon, Tay, andito ako. protektahan ang reputasyon ng ating pamilya. Pagkatao muna bago magluto. Tay, tatandaan ko yan. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya nalaman na ang kanyang pinagkakatiwalaang alagad na si Victor at si Sylvia ay magkasama na noon. Tay, itataguyod ko ang ating reputasyon. Abangan mo. binata, kailangan mo ng permit para magbenta dito. Naintindihan mo? Juan, Hindi pa. hindi kita pinaalis na po. Mukhang nahihirapan ka. Pero sasabihin ko ng direkta sa'yo, mapili ang mga pasyente at pamilya nila. Kung hindi masarap ang pagkain, huwag mo akong sisihin kung pinaalis kita. Si. Fried noodles ni Brandon, $6 isang plato, at makakabusog ito. Ganyang presyo? Sa ekonomiyang ito, isang mangkok ng noodles sa cafeteria ng ospital, 25. Hindi naman expired ang noodles na ito, di ba? Isang kagat, malalaman mo. Sabi ni Itay, ang kawali ang nagpapasarap, hindi ang tatak. Mataas na apoy at mabilis na kamay. Yan ang dahilan kung bakit masarap. Tinuruan niya ako sa loob ng 23 taon. Ngayon, wala na siya. Ngunit ang kawali ay nasa kamay ko pa rin. Anong amoy iyan?
Ang sarap. Ano yan? Ma, ang bango. Anong sabi mo, Mia? Ma, gusto kong kainin yan. Anak, sa wakas may gana ka ng kumain. Kuya, isang pansit, walang sili, kaunting mantika, po. Libre ang una. Ma, pwede bang isa pang subo? Kumain ka hanggat gusto mo. Ubusin mo lahat. Nay, ang sarap nito. Hindi tulad ng walang lasa na pagkain sa ospital. Kukuha rin po ako ng isa. Walang gana kumain ang asawa ko pagkatapos ng chemotherapy. Kahapon, naamoy niya ang pansit mo at sinabi niyang nagugutom siya. Ano ang kalagayan niya? Cancer sa suso, ikatlong round ng chemotherapy. Payat na siya ngayon. Dalhin mo ito sa kanya. Libre. Hindi ko kaya. Maliit lang ang negosyo mo. Basta makakain niya. Salamat. Mukhang karaniwan lang ang mga pansit na ito. Bakit ang bango-bango? Naaamoy ko ito mula sa ikatlong palapag. Nasa init talaga iyan. Masarap lang talaga ang pansit. Walang sikreto. Iyan ang lasa. Isang buwan na akong nasa ospital. Ang pagkain sa cafeteria ay sobrang walang lasa. Hindi ko na malasa ang kahit ano. Kuya, Chloe, anong ginagawa mo dito? sabi ng kaklase ko, may nagtitinda ng pritong pansit sa may pasukan ng ospital at kamukha mo daw ang lalaki, kaya pumunta ako. Hindi ka ba dapat nasa restaurant? Anong nangyari sa Hunters? Wala nang mapag-usapan. Kaya kong kumita ng pera. Huwag kang mag-alala sa matrikula mo. Mga kamay mo. Isa kang chef na may 3 Michelin star? Anong nangyari sa'yo? Brandon, humihinto na ako sa pag-aaral. Ano? Hindi ko na kailangan ng panggastos. Magtatrabaho ako ng part-time. Chloe, tapusin mo na ang pag-aaral mo. Utos yan. Brandon, Pumasok ka sa eskwela bukas. Huwag kang mag-alala sa iba. Kain ka na. Brandon, anong ginagawa nila dito? Nandito lang sila para sa palabas. Brandon, narinig kong nagtayo ka ng pwesto. Isang chef na may 3 Michelin star. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sylvia, alam ba ni tatay na kasama mo si Victor? Huwag mong idamay ang tatay mo dito. Sasama ako sa kahit sinong gusto ko. Wala na ang master. Akin na ang Hunter's Kitchen. Brandon, kailangan mo nang magpatuloy. Nagbebenta ka ng pansit sa ospital. Hindi kita pahihirapan. Pero anong mantika at noodles ang ginagamit mo? Nagka-food poisoning ang mga pasyente. Kaya mo bang managot? Sino ka? Halos 1 linggo na siyang nandito. Kumakain kami araw-araw. Sino ang nagkasakit? Bantayan mo ang bibig mo. Tara na. Ano pang sasabihin mo sa isang tindero sa kalye? Brandon, sila. Ipasa mo sa akin ang mga itlog. Pamilya rin ba kayo rito para sa piniritong noodles? Ganoon ba talaga kasarap? Inirekomenda ng nanay ko. Sabi niya, sobrang sarap daw ng noodles na to. Sabi niya, kailangan ko raw itong subukan.
Lahat, tumigil kayo sa pagkain. Gumagamit siya ng sirang rice noodles at nagluluto gamit ang ginamit ng mantika na i-report ko na sa mga otoridad. Ako ang asawa ng may-ari ng tindahan. Kaya kong magpatotoo. Gumagamit siya ng mababang uri ng mantika sa bahay. Talagang gumagamit siya ng ginamit ng mantika. Buwisit! Halos 1 linggo nang kumakain ng misis ko niyan. May nagtatae ba? Kinakain ko yan, araw-araw. Okay pa naman ako. 3 buwan nang hindi kumakain ng maayos ang anak kong babae. Ang noodles lang ni Brandon ang kaya niyang kainin. Sinasabi mong hindi malinis ang noodles niya? Ang linis ng cafeteria sa ospital. Bakit hindi man lang makakain ang anak ko ni kahit isang subo? Anong alam mo? Masarap ang mga pinirito sa ginamit na mantika. Hindi porke masarap ay malinis. Brandon, kaya mong buksan ang lalagyan ng mantika mo at ipakita sa lahat? Sige, tumingin ka sa paligid. Huwag mong hayaang sirain niya ang ebidensya. Isara ang pwesto. Tumigil kayong lahat. Taga Food Safety Bureau ako. Hindi namin natanggap ang liham ng reklamong ito. Saan ninyo nakuha iyan? Director Davis, anong ginagawa mo rito? Unang piga na mantika ng mani. Mas mabuti pa sa ginagamit ng karamihan sa mga restaurant. Louie, dalhin mo ang rapid test kit. Kumuha ng mga sample dito mismo. I-test ang lahat ngayon. Direktor, ako. Iniisip ko lang ang kalusugan ng publiko. Nasa pasukan ng ospital ang tindahang ito. Paano kung may issue sa kaligtasan ng pagkain? Tumahimik ka. Hintayin ang mga resulta. Direktor, kung may problema, isasara natin ito. Direktor, nasa tamang antas ang lahat ng mga panukat. Antas ng acid, 0.8. Antas ng peroxide, 2.1. Walang nakitang aflatoxin. Kumpara sa 3 malalaking hotel na sinuri natin noong nakaraang buwan, mas malinis ito. See you. Sabi ko sa'yo, ayos lang. Ginamit na mantika? Malinis ba ang mantika sa sarili mong kusina? Baka may sira ang instrumento. Mali. Ang pambansang pamantayan para sa acid value ay 3 at ito ay 0.8. Ang pambansang pamantayan para sa peroxide value ay 20. Ito ay 2.1. Alin ang mali? Pekeng mga dokumento ng reklamo. Masamang paninirang puri sa isang lehitimong negosyo. Gumagambala sa normal na takbo ng merkado. Victor. Ang iyong Hunter's Private Kitchen ay dadaan sa buong inspeksyon sa susunod na linggo. Maaari na kayong umalis. Bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo. Nagmamaneho ng Mercedes para mandaya ng tindero sa palengke. Hindi ka ba nahihiya? Brandon, nasasayang ang kakayahan mo sa tindahan. Mari, Hindi naman, basta nag-enjoy sila. ibinanggit ko ito sa mga leader. Kailangan ng ating lungsod ng reputasyon sa pagkain na may init. Isusulong ko ang tindahan mo. Nagbebenta lang ako ng piniritong noodles. $6 bawat plato. Napakain nito ang isang pasyenteng anorexic. Isang chef na may 3 Michelin star. Nagluluto para sa mga pasyente sa harap ng ospital. Walang katulad mo. Higit pa ito sa piniritong noodles. Integridad, yan. Tatay, narinig mo iyon? Piniritong noodles na $6. May tumawag na integridad dito. Milyon-milyong halaga ang kotse na iyon. Ang tagal ko nang nasa ospital. Unang beses kong nakakita ng ganyang kotse. Mr. Sterling, mahangin sa labas. Dapat kang maghintay sa iyong silid. Kukunin ko na lang ang pagkain mo sa cafeteria. Ang bango naman. Sa tingin ko, nagugutom ako. Mr. Sterling, nagugutom po ba kayo? Hindi kayo nagsabi ng gutom sa loob ng kalahating taon. Tulungan mo akong pumila. Sino yung lalaking nagtutulak ng patungan ng suwero? Brandon, kalahating taon nang hindi kumakain ng boss ko. May $50,000. Pakiluto muna para sa kanya. Anong ibig mong sabihin? 50,000 para makasinggit sa pila?
Mahigit 1 oras na kaming naghihintay sa pila. Ano naman kung mayaman ka? Alisin yan dito. $6 bawat plato. Kung sino ang mauna, siya ang mauuna. Ang mga nasa likod ay maghihintay. Walang pagbubukod. Chef, talagang ang boss namin. Siya. Maghihintay ako. Itago mo ang card at pumila ka. Walang sili? Normal lang po. Mr. Sterling, dahan-dahan. Hindi kaya ng tiyan mo, kalahating taon. Naka-IV drip siya. Nalito ang 3 nutrisyonista. Naubos niya ang buong mangkok ng pansit. Isa pa. Katatapos mo lang ng isa. Sabi ko, isa pa. $6. Magbabayad ako ng 1 milyon para sa sikretong resipi. 1 milyon para sa resipi ng pansit? Kusinero, sabihin mo ang presyo mo. Hindi na kailangan ng 1 milyon. Masasabi ko sa iyo ang sikretong recipe ngayon. Ang pansit ay dapat sariwang giling araw-araw. Gawang bahay ang toyo. Bantayan ang usok at init. Igalaw gamit ang pulso, hindi ang braso. Iyan na. Ganyan mo lang sasabihin sa akin? Hindi ka ba takot na kopyahin ko? Okay lang. Kung kaya mong iprito ito na kasing lasa nito, may husay ka. Simula bukas, pupunta ako araw-araw. We. President Moore. $20 ng pansit, 10 libra ng toge, 5 karton ng itlog, 5 libra ng sibuyas na mura. Wala na tayo. Pero nandyan naman yan. Sabi ko, wala na. Brandon, may dumating kagabi. Si Victor at ang Culinary Association ang nagpakalat ng balita. Simula ngayon, ang mga supplier sa kalyeng ito ay hindi ka na kayang suplayan. Ang sino mang gumawa nito ay mawawalan ng kabuhayan. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa tindahang ito. Huwag mong gawing mahirap para sa akin. Salamat. Hindi ko gagawin. Mula sa paghahanda hanggang sa kawali at hindi pa ako natatakot sa kahit sino. Pero hindi man lang ako makabili ng kahit isang toge. Ikaw si Brandon, yung nagtitinda ng pansit? Ikaw. Leo ang pangalan ko. Nagtatanim ako ng gulay sa labas ng bayan. Huwag kang lilingon. Nakapark ang kotse ko sa eskinita sa likuran. Nasa ospital ang anak kong lalaki. Sabi niya may nagtitinda ng pansit. $6 isang plato. Gusto niya ito araw-araw. Sabi niya masarap. Nasa ospital din ba ang anak mo? Leukemia. Mahigit kalahating taon na siya doon. Pagkatapos ng chemo, hindi siya makakain ng kahit ano. Pero gustong-gusto niya ang pansit mo. Dali, sumakay ka sa kotse. Huwag mong hayaang may makakita. Ikaw mismo ang nagtanim nito? Walang pestisidyo? Pagkatapos ng chemo ng anak ko, mahina ang resistensya niya. Hindi pwede gumamit ng chemical na pataba. Ako mismo ang nagtatanim at naghahatid nito. Pero sabi ng mga wholesaler, masyadong maliit ang volume ko. Ang baba lagi ng presyo ng mga vendor. Binibigyan lang nila ako ng 20 cents kada pound ng letsugas. Ang isang biyahe sa syudad. Hindi sumasapat sa gas. Brandon, ang tindahan mo ng fried noodles ang pinakamalaking pangarap ng anak ko. Tuwing umaga, pagkagising niya, tinatanong niya, Tay, pwedeng fried noodles tayo ngayon? Dadalhan kita ng mga gulay, kahit hindi ka magbayad.
letsugas, togo, sibuyas mura, 10 libra bawat isa araw-araw. Bibilhin ko ang mga gulay mo sa $1 kada pound. Sobra naman iyan. Ang wholesaler, 20 cents lang ang binibigay. Sa mga gulay na ganito ang quality, mag-aagawan pa ang mga 5-star restaurant. Bibigyan kita ng $1. Pero may kondisyon. Ihatid mo sila bago mag-ika-6 ng umaga. Kailangang pinitasyon ng sariwa ng umagang iyon. Basang-basa pa ng hamog. Sige, pipitasin ko sila ng alas 5, garantisadong sariwa, at dadalhin ko bago mag-alas 6. Brandon, pinili ko ito ng alas 5. Tingnan mo, may hamog pa sa taas. Ayos. Ang asawa ko ay kumain ng kalahating mangkok ng lugaw kagabi. Gusto niyang subukan ang iyong piniritong pansit ngayon. Walang sili, kaunting mantika at asin para sa pasyente. Ito ay para sa iyo. Walang sili. Kaunting mantika at asin, subukan mo. Ano ang problema? Masama ang pakiramdam mo? Hindi, nakakatikim na talaga ako ngayon. Pagkatapos ng chemotherapy, wala akong malasahan. Pero nalalasahan ko ito. Ang mga toge ay malutong. Ang mga itlog ay sobrang malasa. Chef, magkakaroon ako ng isa pa bukas. Sige. Brandon, saan mo nakuha ang mga gulay na ito? Pinalaki niya ang mga ito nang walang pestisidyo. Nasa ospital ang anak niya. Magkano pa ang natitira sa iyong mga bukid? Ikaw ay? Si Mr. Sterling mula sa Skywood Group. Sapat ba ang maliit kong ani para sa inyong kumpanya? 3 ektarya lang ang meron ako, mga 2 o 300 libra kada araw. Kukunin ko lahat ng natitira mong gulay sa bukid. Ipadala mo sila sa cafeteria ng aming kumpanya para pakainin ng aking mga empleyado sa tanghalian. Pareho lang ng presyo na inalok sa iyo ni Brandon. Walang kahit 1 sentimo na mas mababa. Brandon, kung wala ka, mabubulok ang aking mga gulay sa bukid. Huwag mong gawin yan. Dahil maganda ang iyong mga gulay. Wala akong kinalaman diyan. At Bigyan mo ako ng access sa supply chain ni Brandon. Sino ang nagtustos sa kanya? Pinasara na siya ng asosasyon. Si Richard mula sa Skyward Group. Mr. Evans. kailangan mo ako? Mr. Palit, milyong salawang para sa isang video. Isang pwesto sa pasukan ng ospital. Ano ang kukunan doon? Gusto kong malaman ng lahat na ang mga pansit na iyon ay basura sa kalye. Mag-live ka doon bukas. Para lang guluhin ang isang nagtitinda sa kalye? Mr. Vance, hindi ba ito nakabababa para sa iyo? Siya ang dating punong chef sa Hunters. Dagdagan pa ng 1,500,000. Gagastos ako ng 1,000,000 para malaman ng buong syudad. Isang punong chef na may 3 Michelin star ay nagbebenta ng pansit na gawa sa ginamit na mantika. Ako na mismo ang pupunta doon. Hey lahat, ngayon, nandito si Golden Palate para tingnan itong tinatawag na viral na pritong noodles. Nakita nyo na ang video online, di ba? Si Mr. Sterling ay hindi kumain ng 6 na buwan at isang mangkok ng pritong noodles na $6 ang nagpagaling sa kanya. Talaga bang mahiwaga iyon? $6 bawat serving, walang plating, walang appeal sa paningin, masyadong maitim ang kulay ng toyo. Ang ganitong antas ng kalidad, walang disenteng restaurant ang maghahain yan. Natikman mo na ba yan bago mo sabihin iyan? Bakit hindi mo tikman at saka humusga? Sige, ang tunay na masarap na pagkain ay nakatuon sa kulay, aroma, lasa, anyo, at kahulugan. May aroma ang tindahang ito pero walang anyo o kahulugan. Sa pinakamaganda, isa lang itong street stall. Ang lasa na ito ay katulad ng sa nanay ko. Patayin ang makina.
Leave ito. 30,000 katao ang nanunood. Sabi ko patayin mo. Sa lahat, kumuha ako ng 1,000 mula kay Victor. Hiniling niya na sabihin kong basura ang mga pansit na ito. Pero 8 taon na akong humuhusga ng pagkain. Wala pa akong natikim na tulad nito. Hindi ko kayang gawin iyon. Tumayo ka. Wala kang utang sa akin. Sa kanila ka may utang. Bilisan mo, sindihan, at takbo na. Ang hirap ng trabahong ito para sa 5,000 lang. 5,000 para sunugin ang basurang food cart. Sino ang ikinagalit ng taong ito? Huwag kang gumalaw. Huwag gumalaw. Manatili ka lang. Luhot ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Sabihin mo. Isang lalaki sa isang Mercedes. Binigyan niya kami ng $500. Inutusan kaming sunugin ito. Wala kaming kinalaman doon. Binayaran lang kami para gawin ang trabaho. Tawagan ng pulis. Anong nangyayari? 2 tambay ang sumubok sunugin ang tindahan mo. Nahuli namin sila. Anong ginagawa ninyo rito? Gumawa kami ng schedule. 4 na tao kada gabi. Nagsimula noong nakaraang linggo. Si Victor ay hindi mabuti. Noong huli, isinumbong ka niya. Ngayon, umupa siya ng mga tao para sunugin ito. Maaga o huli, magdudulo talaga siya ng gulo. Ilan sa amin ang nag-usap tungkol dito? Dahil nandito na rin naman kami sa ospital. Babantayan namin ito. Siguraduhin mong busog kami para babantayan namin ang tindahan mo. Ganyan dapat. Mahigit 40 na mesa ang nagpabalik ng kanilang mga ulam. Bumaba ng 30% ang kita mula noong nakaraang buwan. Anong nangyayari? Victor, lahat ng suki natin ay nagsabi. Anong sabi nila? Sabi nila, hindi na raw pareho ang lasa sa dati. May ilan ding nagtanong kung saan napunta si Brandon. Si Brandon. Laging si Brandon. Nagtitinda na siya ng pansit sa ospital ngayon. Mas malala pa ba kayo sa mga nagtitinda sa kalye? Bakit ako ang pinagbubuntunan mo? Ikaw ang namamahala sa kusina. Ikaw ang nagpapasya ng menu. Ayaw ng mga customer. Tapos ako pa ang tatanungin mo? Sabi mo kailangan natin ng inobasyon. Kaya pinalitan mo ang buong lumang menu. Ngayon, sabi ng mga customer, hindi na nila mahanap ang dating lasa. Sino bang may gusto sa lumang lasa na yan? Bagong panahon na ito. Kailangan nating maging makabago at sosyal. Pero hindi ito gusto ng mga customer. E di humanap ka ng mga bagong customer. Nagpapatakbo ako ng isang sosyal na restaurant. Hindi yan para sa mga makalumang tao. Makaluma? Mahigit 20 taon na silang suki. Itinaboy mo silang lahat. Kaya sino ang kakain dito? Anong ibig mong sabihin? Kinokontra mo ba ako? Hindi. Nagtatanong lang ako, 3 buwan nang bumababa ang kita. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin? Alis muna ako. Dito ka lang at magbantay. Bakit ka natatawa? Bumaba tayo ng 20% ngayong buwan. Pista ng pagkain ng lungsod, ang alkalde mismo ang namumuno rito, lahat ng negosyo sa lungsod ay pwedeng sumali. Ang mananalo ay makakakuha ng titulong ikon sa pagluluto ng lungsod. Lahat ng mapagkukunan sa pagluluto ay unang ibibigay sa nanalo. Pwede ring sumali ang mga nagtitinda sa kalye. Gusto mo bang sumali si Brandon? Isa lang siyang walang kwentang tindero sa kalye. Sino ba siya? Dudurugin ko siya sa harap ng lahat. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang The New Hunters, ako lang ang maiisip nila. Ipapaalam ko sa mga suki kung sino talaga ang totoong kusinero na may 3 bituin ng Michelin. Sumali ka. Kunin ang pinakamahusay na mga sangkap at ang pinakamahal na kagamitan. Mr. Vance, narinig ko na kayo ang mamumuno sa team. Ano ang layunin ninyo? Ang kampyonato. Wala nang ibang pagpipilian. May nagsasabi na si Brandon, ang orihinal na chef ng Hunters, ang nagpapatakbo ng tindahan ng pansit sa ospital, at sasali rin siya. Ano sa tingin ninyo? Brandon, sa tingin mo, kaya bang makipagsabayan ng $6 mong pansit? Brandon, tingnan mo to.
Binabatikos ka ni Victor sa TV. Sinasabing hindi ka makakarating sa kompetisyon. Inaasar ka niya sa harap ng mga reporter. Sasalihan mo ba o hindi? Hindi. Wala akong interes sa mga kompetisyon. Brandon, kung hindi ka sasali, aakyat siya sa pamamagitan ng pagyurak sa pangalan mo. Nakatingin ang buong lungsod. Kung hindi ka sasali, inaamin mong mas masarap ang pagkain niya. Titiisin mo na lang yon? Dati kang head chef sa Hunters, 3 Michelin star. Ngayon, kinuha na niya ang restaurant ni Itay at sinasabi niya sa TV na hindi ka karapat-dapat. Talagang hindi ka sasali? Saan ako magpaparehistro? Brandon, narinig ko, nagsimula na si Victor maghanda. Gumastos siya ng daan-daang libo sa mga sangkap. Lobster mula Australia, Wagyu beef, black truffle, gamit ang pinakamamahaling mga sangkap. Daan-daang libong dolyar na halaga ng mga sangkap. Parang pagtatapon lang ng pera. Brandon, mayroon lang tayong iron wok at ilang basket ng mga gulay. Paano tayo makakalaban? Siya ay may pagpapakitang gilas. Mayroon akong wok. Ang mga hurado ay ordinaryong tao. Kapag nagugutom ang mga tao, gusto nila ng masarap na pagkain. Hindi ito tungkol sa mamahaling sangkap. Sige, tumigil ka na sa pag-aalala. Hindi mo pa ba natikman ang piniritong pansit ni Brandon? Uy pare, kailangan mo ba ng mga dekalibreng sangkap? Pasensya na, pero hindi bagay ang pansit mo dito. Siguraduhin mo lang na may sapat kang karne ng baka. Huwag kang maubusan kapag oras na para magprito. Ang halaga ni Victor ay mahigit 25,000 dolyar. Lobster, Wagyu, truffle, caviar, lahat handa na. Mga kalahok, pumwesto na kayo. Ngayon, gagawa rin tayo ng pritong pansit. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na husay. 3, 2, 1, laban. Ang nakikita mo ngayon ay ang entry mula sa head chef ng The New Hunters, si Victor. Supreme Seafood Fried Noodles Gawa sa Australian lobster, sariwang hiwa ng abalone, black truffle para sa aroma. at saffron para sa kulay. Bawat noodles ay isang likhang sining. Ang mga sangkap pa lang ay may halagang 4 na digit. Anak, ang kawali ang gumagawa ng putahe, hindi ang pag-aayos sa plato. Kapag tama ang apoy, natural na mabango ang noodles. Kung mali ang apoy, hindi na ito maililigtas kahit ilang truffle pa. Kita mo? Doon, lobster, abalone, truffle, at caviar. May isang dakot lang siyang noodles at ilang itlog. Paano ikukumpara? Sabi ng tatay ko, ang kawali ang gumagawa ng putahe. Supreme Seafood Fried Noodles. Mga hurado, pakitikim po. Mga kalahok, ipakilala ninyo ang inyong ulam. Pansit na gulay noodles na bigas, itlog, tog, at berdeng sibuyas. Sariling gawang toyo, iyon lang. Naglabas si Brandon ng isang kahong styro, katulad ng mga nasa pasukan ng ospital. Naaamoy mo ba yon? Ano iyon? Ang bango, mula 60 talampakan ang layo. Mas mabango kaysa sa anumang ulam na naamoy ko.
Supreme Seafood Fried Noodles nagtatampok ng mga dekalidad na sangkap at napakaganda sa paningin. Pero ang pagkapresko ng lobster, ang pagkangwingoy ng abalone, at ang amoy ng black truffle ay sumasalungat sa tunay na lasang kalye ng pansit. Sa ikatlong kagat, masyadong mamantika, kaya nagpapakitang gilas ka lang, hindi nagluluto ng pansit. Ang vegetarian fried noodles ay may napakabangong amoy. Dahil bawat pansit ay nababalot ng masarap na sarsa, malambot at makinis ang mga itlog, malutong ang mga toge, at ang perpektong kontrol sa apoy ay hindi ko maipaliwanag. 30 taon na ako sa negosyo ng restaurant at hindi pa ako nakatikim ng ganitong purong lasa dahil ang pansit ay hindi nangangailangan ng lobster. Dahil ang pansit ay pansit lang. Magaling. May isa pa akong itatanong. Yung toyo sa piniritong pansit na ito, hindi mo mabibili yan sa kahit anong palengke. Maalat na may konting tamis at may lasa ng trigo. Ganito ba ginagawa ang toyo na pinatuyo sa araw? Huli ko itong natikman 30 taon na ang nakalipas. Sino ang nagturo sa'yo kung paano gawin ang toyo na ito? Ang tatay ko. William Hunter. Si William Hunter ang tatay mo? 30 taon na ang nakalipas, ang tatay mo ay nagpatakbo ng pribadong kusina ng Hunters sa Southside. Noon, wala pang 3 Michelin star, isang maliit na tindahan lang, ilang mesa. Pumunta ako doon minsan para sa sinangag na toyo. Akala ko tuluyan nang nawala ang lasa na iyon. Bago pumanaw ang tatay ko, ibinigay niya sa akin ang sikretong resipi. Sabi niya, ugali muna bago magluto. Maituturo ang mga kasanayan, pero ang mga prinsipyo sa buhay, ikaw mismo ang matututo. Brandon, pagkatapos ng kompetisyon, pwede bang bumili ng isang mangkok sa tindahan mo? $6 bawat mangkok, hanggat kaya mong kainin. Sige, andun ako. Umalik tayo sa pasukan ng ospital. Nakatayo pa rin ang tindahan niya. Brandon, nanalo ka. Wala pa silang puntos. Hindi na kailangan. Nanalo ka na. Mga hurado, magpuntos na po kayo. Narito ang mga huling resulta ng City Food Festival. Ikatlong pwesto, ang New Hunters na may kabuuang puntos na 85.6. Unang pwesto, ang pansit ni Brandon na may kabuuang puntos na 99.5. 79.5. Si Brandon ang nakakuha ng unang pwesto. Nakuha niya ang unang pwesto gamit ang kanyang $6 na pansit. $6. Gumastos ka ng $250,000 sa mga sangkap at ikatlong pwesto lang ang nakuha mo. Binabati kita, Brandon. Brandon, 79.5. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 79.5? Brandon, saan ka pupunta? Hindi pa nga tayo kumakain ng hapunan ng pagdiriwang. Hindi pa ako tapos sa pansit. Nandito na tayo. Ito na, ang pansit ni Brandon. Taga saan ka? 6 na oras sa mabilis na tren para lang sa isang tikim. Ang huling video kahapon ay umabot sa 10 milyong panonood sa internet. Sabi ng hurado, ang pansit ay pansit lang. Pinanood ko ito ng mahigit 10 beses sa mabilis na tren. Nanalo si Brandon sa kampyonato. Tataasan mo ba ang presyo ng pansit? $6. Sa reputasyong ganyan mo, maghihintay pa rin ang mga tao sa pila, kahit $100. Ang chef ng nag-iisang restaurant na may 3 Michelin stars sa syudad. Ikaw ang culinary icon ng siyudad at ibinebenta mo ito sa $6. $6.
Sunod, tapos ka nang magtanong, pumila ka sa dulo. Huwag mong pahintayin ang pagkain ng lahat. Huwag ka nang magtanong. 2 buwan na akong naghihintay dito sa pila. Ganyan siya sa lahat. $6 sunod. Kahit 10 beses kang magtanong, ganyan pa rin ang sagot. Mr. Brooks, 85 puntos. Sa mga sangkap na nagkakahalaga ng $100,000, 85 lang ang nakuha mo at ang isang pansitan ay nakakuha ng 99. may kinikilingan ang mga hurado. Tumahimik ka! Nawalan tayo ng 30% ng ating mga suki. Pinalampas ko na lang. Bumagsak ang reputasyon. Pinalampas ko rin iyon. Bumagsak ang livestream ng Golden Palette. Pinalampas ko rin iyon. Ngayon, pinag-uusapan na ng buong siyudad. Nayapakan ka ng isang pansitan sa ospital. Sino ang napahiya? Bigyan mo ako ng 1 buwan. Wala kang 1 buwan. Puputulin ko ang pondo. Akin ang restaurant na ito. Ako ang nagtayo nito mula sa wala. Ninakaw mo lang ang reputasyon ng Hunters. Kung wala ang reputasyong iyon, wala ka. Brandon, sinira mo ang lahat ng pag-aari ko. Maghintay ka lang. Brandon, sinira mo lahat ng meron ako. Teka lang. Kumusta? Oh. Oo, yan nga. Bukas ng gabi, parehong lugar. Mr. Vance, tagal nating hindi nagkita. Ang bagay na ito ay walang kulay at walang amoy kapag inilagay sa pagkain. Nagdudulot ito ng pagsusuka at pagtatay. Kapag sobra, mapupunta ka sa ICU. Kung may magkamali, huwag mong sasabihin galing sa akin. Ang mga gulay na ginagamit ni Brandon araw-araw ay sariwang pinipitas ni Leo. Dinadala sa parehong araw, hindi iniiwan magdamag. Brandon, may taong paikot-ikot sa gulayan ko kanina, nakasuot ng sombrero at maskara. Hindi ko makita ang mukha. Tinanong ko kung sino siya. Lumingon siya at umalis. Tumawag ka ba sa pulis? Hindi sigurado, baka dumadaan lang. Hindi ako tumawag. Talagang si Victor. Pagkatapos niyang mawalan ng pondo, kaya niyang gawin ang lahat. Ginoong Sterling, may hihilingin akong tulong sa inyo. Sabi ni Brandon, walang matutulog ngayong gabi. Magpuyat hanggang madaling araw. Tawagan mo ako kung may mangyari. Ako ang naka-duty ngayong gabi. Hindi na kailangang magpalit ng turno. Huwag kang gumalaw. Ilagay ang mga kamay sa ulo. Dom 4, huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Bilisin mo. Paano mo nalaman? Victor, magkasama tayong lumaki. Ang ginagawa mo, alam ko kahit nakapikit. Kung ginamit mo lang ang ganitong lakas sa pagluluto, sana nanalo ka na sa kompetisyon. Ibigay mo ang ebidensya sa abogado bukas. Oh. Brandon, sumagot na ang tanggapan ng piskal sa atin. Binili ang lason mula sa isang lihim na pabrika. At si Victor rin ang nasa likod ng kaso ng panununog. 2 kaso ang pinagsama. Opisyal na siyang naaresto ngayon. Sige. Brandon, yung panununog noong nakaraan, siya rin ang dahilan. Alam ko na mula pa noon. Sinabihan siya ni tatay sa unang araw pa lang. Pagkatao muna bago magluto. Hindi nakinig si Victor. Natutunan niya ang mga kasanayan. Pero wala siyang natandaang kahit isang salita tungkol sa pagiging mabuting tao. Brandon, tandang-tanda ko.
Tara na. Saan? Para magsindi ng apoy. Marami pa ring tao ang naghihintay sa ospital para sa pagkain. Brandon, Anong ginagawa mo dito? mali ako. Matapos ang nangyari kay Victor, napagtanto kong ginagamit lang pala niya ako. Ang gusto lang niya ay ang reputasyon ng Hunters. Isinara ang New Hunters. Umalis ang mga investors. Wala na ang lahat. Noong ibinigay sa akin ni tatay ang lugar, ipinangako ko sa kanya na poprotektahan ko ang Hunters. Nabigo akong protektahan ito. Muntik ko na itong masira. Mapapatawad mo pa ba? Nakaraan na iyon. Kailangang bayaran ng lahat ang kanilang mga pinili. Sylvia, huwag ka nang pumunta dito. Simula bukas, magtabi ka ng 30 serving araw-araw. Ibigay mo ng libre sa mga pasyenteng hindi kayang bumili ng pagkain. 30 serving sa isang araw. Halos $20 ang nawawala natin. Walang problema. Tulungan mo akong kunin ang board doon. Isusulat ba natin kung ilang serving? Kung sakaling masyadong maraming tao ang naghihintay sa pila, Magpiprito tayo ng kasing dami ng meron tayo. Brandon, makakatulong din kaming mga pamilya. Hindi ka namin hahayaang pasanin ito ng mag-isa. Hindi na. Akin ang tindahan. Ako na ang bahala. Pumila na kayo. Ma'am, gusto niyo po ba ng piniritong noodles? Miss, wala po akong pera ngayon. Ma'am, libre po iyon. Itabi mo ang pera mo para sa gamot. Sagot ng kapatid ko ang piniritong noodles. Brandon, aprobado na. Ikon sa pagluluto ng lungsod. Inaprubahan mismo ng alkalde. 2 lang sa buong lungsod. Titulo lang talaga. $6 pa rin ang isang serving ng pansit. Para sa mga materyales ng aplikasyon ng grant bukas, idagdag ang kwento ng tindahan ng pansit sa may harap ng ospital, isama ang mga pamilya, si Leo at si Richard. Ulo ng balita ngayong gabi. Hindi kailangan ng pansit ang lobster. Ang pansit ay pansit lang. Ang pansit ni Brandon, $6 kada serving. Icon sa pagluluto ng lungsod. Brandon, nagsara na ang restaurant ni Victor. Wala pa ring laman ang tindahan ng Hunters. Nag-apply ako ng espesyal na subsidiya mula sa distrito. Bawiin mo yan. Bawiin mo yan. Para muling buksan ng Hunters. Saan ka pupunta, Brandon? Titingnan ko lang. Chloe, tuvat ba? Ayos lang. Ang orihinal na Hunters ay ganito talaga ang lasa. Brandon, may asadong baboy ka pa ba? Matagal ko nang hinahanap-hanap yan. May sinangag na toyo ka pa ba? Oo, meron kaming lahat. Nandito pa lahat ng putahe mula sa menu ng tatay ko. Ngayon na ang pagbubukas. May 40% na diskwento sa lahat. Brandon, mayroon ka pa bang pansitan sa may pintuan ng ospital?
Nandoon pa rin sa may pintuan ng ospital, mula 10 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Iba-iba ang putahe araw-araw. Mula ngayon, hindi lang pansit,